tindera, yung mga tao na kilala dun sa field na yon at sila yung nag-i-encourage dun sa mga tao para bilhin yon. Halimbawa, ikaw ay isang nanay, tapos ini-encourage mo sila na bumili ng gatas or specific na gatas dahil ganito, dahil maganda siya sa ano ng mga bata, yun ay testimonial kasi based on experience. O, alalanin nyo kasi may ano tayo ha, merong question and answer mamaya. Pag brand name, yung mismong brand, pag narinig mo yung brand na yon, hindi ka na mag-aatubiling bumili. Kumbaga, kilala na siya. Minsan hindi na nila kailangan gumamit ng kilalang tao, hindi na nila kailangan ipakita na maraming taong gumagamit doon. Yung mismong brand nila, yun na yung panghikayat. Halimbawa, Gucci. O kaya naman pag fast food, pipiliin mo ba Wendy's o McDo? Minsan Wendy's, minsan McDo. Kumbaga, hindi na nila kailangan gumamit ng kung ano-ano pa. Sa mismong pangalan pa lang ng brand, yun na yung mismong encouragement nila para bilhin yun. At syempre, yung fear. Pag sinabing fear, tinatakot mo sila or nagbabanta or warning. Kasi kapag hindi mo ginamit yung produktong ino-offer nila, it's either magte-take risk yung health mo o kaya naman ay mahihirapan yung pangangatawan mo, mahihirapan ang buhay mo, etc. etc. So, yun yung for advertisement na dinidiscuss sa economics. Ngayon, ang gagawin ko para malaman natin kung yung understanding nyo okay na sa first quarter, meron akong ipapakitang mga picture ng advertisement and you will identify if yun ay bandwagon, testimonial, brand name, or fear. Okay? So, may comment kayo. Ang ating recitation keyword ay demand. Okay? First, advertisement. Okay. Ano yan? Anong klaseng pag-aanunsyo yan? Okay, Mildred. Mildred, naka-off ata yung mic mo na. Mildred. Or hindi ko na... Wait po, ma'am. Sige. Take your time. Ano yan? Anong advertisement yan? Oh. 3, 2. Okay. Okay. So, sabi ni Mildred ay bandwagon, tama. Okay? Ang bandwagon, kasi kung makikita nyo sa picture, pinapakita niya na maraming mga tao ang gumagamit. Okay? Next one. Ayan. Ito maraming ganito, lalo na sa mga mudra bells natin. Ayan. Okay, Mary. Ma'am, testimonial po. Okay. Testimonial. Ito ay testimonial. Kasi unang-una dahil gumamit sila ng artista, ibig sabihin yung artista na yung ginagamit niya na yun personally. Tapos, at the same time, paggamit yun ng kilalang tao. Tama. Okay, next one. Ayan. Good cleansing helps the acne fight, 89%. Dati 99 ngayon, 89. Oh, Andrew. Andrew. Okay. Tinype na lang. Okay. So, ang advertisement na to ay fear. Okay? Kasi ito ay titreat ng mga health issue sa katawan. Okay? Next one. Ayan. Yan, pag nakita mo pa lang yan. Lance. 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 Ba't tayo nyo mag-mic? Brand name? Brand name ba yan? Si Grace. Or yes, Mary Grace. Ma'am, testimonial. Testimonial ba yan? Rose. Nag-aubusin nyo na, no? Rose. Bandwagon po. Ha? Bandwagon. Bandwagon? Nasaan ba?
Ano sagot ni Lance? Hindi ko makita yung sagot ni Lance. Say. Mag-mic nga si Lance. O wala siyang mic? Ma'am, brand name yung sagot niya. Ayun. O yun, brand name. Okay, tama, brand name. Sorry. O, tama yung brand name. Pagkakabasa ko kanina ng bandwagon. Okay, so brand name yun, anak, kasi mismong name pa lang ng fast food chain. Hindi na siya, kailangan siya i-advertise, pero yung mismong brand yung kanilang pang-encourage sa mga tao. Okay? So, next. Ayan. Yung Golden Arches po. Ha? Golden Arches po yung tawag po doon sa brand ng tatak ng McDo. Yes. O, ito. Oral Health Month. O, sige, Rose. Fear po. Okay, fear. Kasi pagdating sa health na mga ganyan, lalo na sa hygiene, sa medicine, yan ay fear. Tama. Next. Ayan. Hanggang ngayon, ganyan na ganyan pa rin ang advertisement nila pero hindi pa rin nalalaos. Paramihan na lang din eh. Okay, Jeremy. Bandwagon o testimonial. Okay, pwedeng bandwagon, tama, or testimonial. Kasi ang ginamit naman nila dyan ay si Michael V. Okay, tama. Next. Ayan. Kung napanood nyo yung advertisement nito, ha? Kung napanood yung advertisement na to. Ano yan? Okay, si Jasper. Nagpa-prompt lang yung mga names nyo, Jasper. Bandwagon, ma'am. Bandwagon ba yan? Hindi. Si Ian. Fear po, ma'am. Fear ba yan? Rose. Ubusin nyo na naman. Testimonial po. Okay, testimonial. Kasi kung i-analyze nyo to, ito ay ina-advertise ng isang parent o ina na tungkol sa detergent soap, detergent bar, or detergent powder. Okay? So, next. Wala na. Okay? So, wala na. So, ngayon, punta tayo sa konsepto ng demand. Napakadali lang nito. Sa computation, siguro madali din para sa inyo. No? So, ano yung pinakauso o in-demand na handa tuwing Pasko? So, ano ba yung mga in-demand na handa nung Pasko? O Grace, magsabi ka ng 5 na handa ninyo ng Pasko. Ma'am, kalamay, spaghetti, Shanghai, Graham. Yaman na naman na ito. Oh. Ano pa? Ano yung meat nyo? Meat, ma'am? Oh. Ati kayo isda, ating kayong manok. Po. O, yun. Tama. So, kung mapapansin nyo, doon sa 5 sinabi ni Grace, siguro, 10 out of 15 or 10 out of 11 nga, ganun din ang handa ninyo. Kasi, pagdating ng Pasko, halos pare-parehas ang demand or gusto ng tao sa panahon na yon. Dahil madaling lutuin, hindi agad nasisira. Kumbaga, sa panahon na yon, yung demand ng mga pagkain na yon ay napakataas. Kasi nakadepende yan sa panahon. Ano naman ang pinakauso na regalo tuwing may birthday? O, kunwari, ano yung pinaka laging iniririgalo ng mga tao kapag may birthday? Okay, Jeremy, magbigay ng isa. Bagong gamit po, ma'am. Tulad ng panyo o kaya towel. O, yun, At ang towel. pinakamalala pa nga, Ano? at ang pinakamalala, planggana at dustpan na pinagbalt ng iisa para magmukhang electric fan, stand fan. Yung mga naka-post sa Facebook. Meron nga ako nakita yung parang panlinis ata, tapos ginawang parang motor ang itsura. Nakita ko yon. Ano pa? Rose. Ma'am, ano po, yung mga bagay na gusto nila, ma'am, like damit po, ganun. Okay, Kaya sapatos. damit.
Kasi kung i-analyze natin, ang pinakamadaling iregalo sa mga may birthday, kung kakilala niya sila mga damit. Pero kung hindi mo naman sila masyadong ka-close, tapos ano ka lang, pwede yung mga nagagamit ng madaling gamitin, mga panyo, mga tawag doon, mga accessories, mga ginagamit sa bahay, ginagamit sa school, etc. etc. Okay. Ano naman ang pinakauso at in-demand na pasyalan sa Tarlac? Ibig sabihin yun yung laging pinupuntahan. Gustong puntahan ng kahit sino, mula bata, matanda noon ha, nung wala pang pandemic. Mildred. Ma'am, SM. Okay, SM. Yan ang pinakauunahin. Ano pa? Grace. Ma'am, monasteryo. Okay, monasteryo. Lalo na doon sa mga feeling nila, ang layo na narating nila, pero monasteryo lang naman napuntahan nila. Pero, yun ay yung lugar na parang kakaiba pag napunta ka sa sa bayan mismo. Mary. Ma'am, pass. Oh, pass. Ito parang hindi ata palibot si Mary. Nash. Sige. Magic Store talaga. Hindi pwedeng star yan, Nash. Okay, Magic Star. Ano pa? Andrew. Last. Andrew. Pass. Okay. So, meron talaga mga specific din na mga lugar sa Tarlac na pinupuntahan kapag namamasyal o kaya gusto magliwaliw. Okay. So, in demand na naman. Ibig sabihin, gusto napuntahan, gustong bilhin, gustong mapuntahan, ma-experience, etc. etc. Okay, last. Ano ang pinakausong mobile app ngayon? Para maano natin yung concept ng demand. Mildred, isa lang. Realme, ma'am. Ha? Realme. Ano daw? Ma'am, Realme. Okay, Realme. Ano pa? Grace. Hello? Hi, ang dami ha. Mobile app ha? Jasper. Yung Realme, hindi naman po mobile app, di ba? Kaya nga, Ay, sabi ko. mali sinabi ko. Kaya nga sabi ko mobile app. Sabi ko, Grace. Mobile Legends. Ha? Mobile Legends, ma'am. Sige, Mobile Legends. Ilan na ba ang taon ng Mobile Legends hanggang ngayon? Marami pa rin. Jasper. Hindi ko alam Dota. kung Dota? Meron na bang Dota doon sa mobile ngayon? Ma'am. League of Legends. Okay, League of Legends. Ano pa? Luisa. Hindi ko alam kasi kung tina-type nyo eh. Luisa, wala. 3, 2, 1. Ian. Call of Duty, ma'am. Call of Duty. Ayan, nagsisilabasa yung mga gamer na to. Rose. TikTok, ma'am. Okay, TikTok. Tama. Dami na nag-chat. Si Verna. 3? Among Us po, ma'am. Okay, Among Us. Ano pa, Siron? Parang wala akong naririnig sa inyo na educational app. Siron, 3. Clash of Clans. Sabi naman ni Siron. Play Store, ma'am. Di ba yung Play Store naka-install na mismo sa ano yan? Last, nasan na tayo? Si Lance. Ulit. 3. Okay, nasabi na. Nakita ko dito, Brainly. Alam niyo yung Brainly nyo. Para-paraan kayo, no? Kala niyo hindi ko alam ang Brainly, ha? Okay. So, kaya ko tinanong yung mga pinakauso or pinaka-in-demand kasi napaka-natural sa mga tao at mamimili na kung ano ang uso, kung ano ang sikat, yun yung madalas bilhin o mas madalas tangkilikin. Meron din naman na binibili ang produkto kasi kailangan, kasi o kaya mura, madali siyang bilhin, o kaya makakatipid. Yun yung mga
reason bakit nagiging demand or nagiging in demand ang isang produkto. Okay. So, ang demand, halos patapos na yan tayo, magko-compute na lang tayo. Ang demand ay dami ng produkto at serbisyong handa at kayang bilhin ng mamimili. Ang pinaka-term na ginamit dito ay handa. Ibig sabihin ng handa, maaaring magsakripisyo na siya ng pera niya, ng budget niya, ng oras niya, para lang makuha yung isang bagay. Halimbawa, ang dami mong modules, marami kang gagawin, pero gusto mo magpamasahe, gusto mong lumibot, gusto mong pumunta sa isang lugar. Yung demand o gusto mong gawin or yung gusto mong isakripisyo, masasakripisyo mo para makuha lang yung bagay na yon o serbisyo na yon. O kaya naman gusto mo bumili ng bagong cellphone, yung in-demand na cellphone ngayon. Actually, hindi na masyadong in-demand ng iPhone ngayon, no? Yung mga Realme, yung sabi nga ni, Mildred, Vivo, Oppo. Dahil gusto mo ng bagong phone, ang gagawin mo, magsasakripisyo ka na magtitipid ka, o kaya magsasakripisyo ka ng lambing sa magulang mo, o kaya naman ay gagawa ka ng paraan kasi yung demand or yung kaya mong gawin o handa mong gawin para bilhin yung isang produkto o serbisyo. Yun ay ang demand, yung willingness mo para bumili. Ngayon, ganito ang batas ng demand. Okay, madali lang ang batas ng demand. Ito ay tinatawag na inverse o baliktad. Pag may pababa, may tataas. Kapag may tataas, may bababa. Ngayon, pag ang presyo daw or price natin, yung halaga mismo ng bibili natin ay mababa, madami ang gustong bumili. Halimbawa na lang, kung ang Vivo ngayon, meron na ang Vivo na 128 gig tapos makakabili ka na ng worth 4K. Sa paligay nyo, hindi tataas ang taong gustong bumili nun. Kasi the more na mas mababa ang price, the more na maraming gustong makabili. Kasi alam nilang, kaya nilang bilhin, o kaya naman, imbis na bibili sila ng affordable po. Affordable siya. O kaya naman, afford din naman nila yung mas mahal na mga produkto. Pero, makikita nila kung yung price ba ay parang parehas lang o kaya naman ay konti lang naman ang diferensya. Kaya higher quality, ma'am. Kaya mas magiging priority nila is yung mismong presyo. Kapag ay nagtaas ng konti, okay, meron na naman pagbabago. Merong mga tao na hindi na bibilhin o kaya, di ba nga, yung minsan pag pupunta kayo sa SM, makakita kayo ng mahal na mga damit, hihintayin nyo na lang na mag-sale o kaya na naman magkakaroon pa ng mga package para bumili. Kasi nga, mataas yung presyo, kaya hindi nyo muna siya bibilhin or nadi-discourage kayong bilhin nyo. Okay, so ganun din, kapag mataas ang presyo, konti lang din ang gusto bumili. Ganyan lang ang batas ng demand. Okay? So, may dalawang epekto ng presyo. Kapag nakakita kayo ng presyo, ito agad yung mararamdaman ninyo. 'Di ba? Pag lumilibot kayo, agad tatanong, magkano po? O kaya naman pag pumunta ka sa SM, price tag agad ang titingnan. O kaya pag pupunta kayo na Lazada, ng Shopee, ang ilalagay nyo dun sa settings ay low to high price. Ganon yung ginagawa natin. Kasi nga, ganito ang epekto ng presyo sa atin. Unang-una, kapag nakita mo na maraming pagpipilian dyan, kung makikita nyo doon sa picture, puro naman yan bigas. Mga bigas yan, pare-parehas lang yan. Nagkakaroon ng substitution o papilitan kasi dati, ang bigas ninyo ay, sabihin na natin, Corona. Siyempre, Corona, Corona. 63 na ngayon. Ngayon, dahil wala sa budget mo o masyado siyang mahal, papalitan mo niyan siya ng mas mura. O kaya naman, ang tagal-tagal mo nang tinitingnan yung brand ng cellphone na to. Kumbaga, pinag-iipunan mo. Tapos, dahil hindi mo siya kayang mapag-ipunan at meron ka nakita na parang kaparehas lang din naman niya pero mas mura, ang gagawin mo, mag-shift ka o papalitan mo yung gusto na model ng phone mo. So, ganun ang epekto ng presyo sa atin. Isa pa, ang epekto ng presyo sa atin ay yung income, yung mismong hawak natin na pera. Bibili tayo sa McDo, ang hawak natin ay 150. Gusto mong bumili ng 2-piece chicken kaso hindi kasya. Kasi nga mahal siya, ang
2-piece chicken ay nasa 180 ata yun. Pero merong 1-piece chicken na yun lang ang kasya sa pera mo. Kaya, yung epekto ng presyo dahil mahal yung gusto mo, ang gagawin ay pagkakasyahin mo siya dun sa hawak na pera mo. So, yun yung dalawang impact ng price sa atin. Kapag bumibili tayo, laging ang tanong, magkano? O kaya naman ay, kung magkano yung hawak mong pera o magkano yung halaga ng produkto. Okay, so gayon ang epekto ng presyo. Ayan, so nandito na tayo sa, pahapyaw lang to kasi meron pang mga computations sa mga week 4 and week 5. Okay, so ito yung tatlong klase ng demand. Ito yung pagkakaiba. For sure, nakita nyo na to sa first and second year mathematics ninyo. Every time na pinag-uusapan ng Cartesian, every time pinag-uusapan ang mga linear equation. Yan ang nakikita ninyo. Okay. Pag sinabing function, ang itsura niyan ay parang mathematical equation. Kumaga, x and y is equal to z. Parang ganun yung format niya. So, ganito ang itsura ng demand function. Yan para hindi kayo nalilito. Ang schedule naman ay, ang pinaka-representation niya ay naka-table siya. So, tandaan, punto, ito yung dot. Yan yung dot. Yung QD, ito yung QD. Ito yung QD. At yung presyo, si letter P. Okay, mamaya isa-isahin natin. At syempre, ito, pinaka-favorite ko itong ginagawa sa mathematics to sa algebra namin, yung pagpa-plot. Kumbaga, ipa-plot natin kung ano yung mga lalabas dyan sa schedule. Okay, bibigyan ko kayo ng sample problem mamaya. So, there are 3 types of demand: function, schedule, and curve. Sa supply niyan, ganyan na ganyan din. Okay, para mas madali nyo maintindihan yung konsepto ng demand. Okay. So, ito yung explanation ng equation. Hindi lang basta-basta yan na naisip. Ang laging hinahanap natin ay yung demand. Ilan ang may gustong bumili ng bagay na yon. Yun ang lagi nating hinahanap. Kung ilan ang may gusto. Ngayon, itong 45 na to, given na yan, nakadepende yan sa kung anong ibibigay ng problema o ng sitwasyon. Pwede 50, pwede umabot yan ng 1,000, nakadepende yan sa problema or sa problem solving na gagawin ninyo. At yung 4 naman, ito yung pagbabago sa presyo. Mas maintindihan nyo yan mamaya kapag nag-problem solving na tayo. Okay, so ito lang yung parts niya, isa-isay natin yan mamaya. Ito yung schedule, napakita ko na yan. And ito yung curve. So, yan ang itsura niya, no? Kung gusto niyo yung screenshot para hindi nyo kayo malito, ang laging nasa X, bigla tayo nagmat, no? Ang laging nasa X ay quantity demand. Ang nasa Y, ito yung price. Baka mapagbaliktad nyo. Kasi, gagawa kayo ng ganitong mga problems, no? So, pag X, quantity demand, Y, price. Okay? Yan. So, problem solving na tayo. Okay? For sure sa inyo, meron ng mga nakagets o meron na nakakuha kung paano yung proseso. Pero ito, yung iba kasi sa inyo, hindi man aminin man sa hindi, nahihirapan sila, lalo na sa mga signs. Negative sign, positive sign. So, yung ituturo ko sa inyo is yung para maiwasan yung signs na yan. Okay? Sa negative and positive sign. Okay? So, ang given ay QD is equal to 50 minus 5P. Okay? So, ito yung schedule. Ang hahanapin natin ay itong tatlong to. Okay. Ngayon, magpakatuto tayo na. Walang mahihiya. Mag-thumbs down nga kung sino yung hindi marunong mag-substitute ng numerical numbers sa mathematical equation. Yung papalitan nila, yung mga letters. O, syempre, walang aamin, no? Ayun. So, ang gagawin dito, uunahin natin si letter A.
Tapos kayo niyan susunod ha. Okay, unahin natin si letter A. Then, ilagay natin yung equation natin. So, ang hahanapin natin kay letter A ay si price. Given si QD. So, ang gagawin natin, papalitan natin si QD, magiging 35 ito. Naging math ko ne. 35 is equal to, kukopehin lang si 50, si 50. Yan. Minus, biglang nag-overrated naman to si Jerry. 5, kukopehin pa rin yan. Tapos, dahil wala si price, di ba yung PI price, lalagay pa rin natin si P. Okay. O, yan ang gagamitin natin solution. Ngayon, meron ako nakikitang, kung talagang naiintindihan nyo yung equation na to, may makikita na kayong negative sign. So, ganito lang ang process niya. Sa mathematics, laging ang naghihiwalay sa equation ay equal sign. Kaya kailangan ay mapalitan yung negative na to. Ito yung negative 5p. Yan ay negative 5p. Ngayon, kapag si negative 5p, lumipat siya sa kabilang side ng equal sign, magiging positive 5p na lang siya. O, edi nawala na si negative. Ayan o, nawala na si negative na yan. Okay. So, kailangan nating ilipad si 5p dun sa kabilang sign. Kokopihin lang natin si 50. Tapos, si 35, positive siya. Kailangan niyang lumipat sa kabilang side ng equal sign. Kaya magiging negative siya. May ba kasi sa inyo natatakot kapag i-divide na siya sa negative sign eh. Okay. Ngayon, simple na lang. 5p is equal to 50 minus 35. Sagot. Pabilisan yan. 15. Ba, type kayo dyan. Type. Pabilisan ng type dyan. Okay, ang nauna ay, okay, Grace Arias, 15. Okay, lagyan natin si 15 dyan. Okay, so, kaso si P meron pang katabi. Kaya si 5, ibababa natin sa 2. Ayan. Yan. So, ika-cancel na natin si 5. May iwan si P. 15 divided by 5 is? Okay, galing na Jeremy. Agad-agad, oh. Jeremy ay 3. Okay, so the answer is 3. Okay, so 3. Ma'am, bakit kailangan mo pang ilipat? Meron kasi mga estudyante na nai-intimidate sila sa negative kapag nagdi-divide. So, kung alam nyo naman pala yung process, okay lang na gawin nyo yung process ninyo. Ito lang ay yung para dun sa mga kaklase ninyo na medyo takot sa negative sign. Okay, so yan. Ngayon, ganun ang paggamit dun sa mga given na mga numerical. Okay, ngayon, dun tayo sa isa. Ano kasi mag-erase? Ayan. So, ito ay 3. Yan. Ngayon, punta tayo sa letter B. Same process, pero ang given naman ay si price. Ang given si price. Ngayon, dahil walang QD, ilagay natin si QD. Is equal to, kukopihin pa rin si 50, minus 5, at si P, dahil given siya, i-close and open parenthesis natin si 5. Okay. So, continue lang. Is equal to 50. Pero kaya nyo na yan eh. 5 times 5. Naku po. Ayan. Okay. So, Mildred, 25. Alert, alert. Naka-record pati yung chat box natin. Okay? So, the last part is QD is equal to 50 minus 25. Siyempre, 25. Ayan. So, the answer is 25. Okay, now. Letter C, computin nyo. Paunahan. Paunahan ng type sa chat box. I'll be waiting.
Letter C, pakisagutan kung anong sagot. I-type sa chat box. Okay, letter C tayo. Unahan na. Hindi na kailangan mag-demand. Type agad. Kung sino yung unang mag-chat. Okay, Renz. Okay, ang sagot ni Renz ay 7. Okay? Now, let's check. I-check natin. Lumipat agad. Okay, i-check natin kung tama si Renz. Letter C. Same. Dahil given si QD, lalagay natin si 15 dito. Is equal to 50. Pasensya na sa ano kasi mouse lang ang gamit ko. Minus 5T. Okay? Itong process na to, ginagawa ko dun sa mga medyo takot sa negative sign. Ilagay ang equal sign dito. Si negative 5T para maging positive, kailangan niyang tumalon sa kabila. Then, ibaba si 50. Then, dahil si 15 ay nandito, kailangan niya ulit tumalon sa kabila. Minus 15. Okay? So, 5T. Nahihirapan ako. Okay? Dali. Nagahang yung aking mouse. Okay. So, 50 minus, ayan, 40, ay, mali. 35, 30, may pang-erase pa ako. Okay, so 35, nagbago na ng ano, ayan na natin. Then, para maalis si 5, divide natin siya by 5. Okay. So, magiging 7. Okay, so that is the correct answer. Okay. Ngayon, ibibigay ko yung susunod na problem, das unahan tayo ngayon. Okay? Pero ituturo ko muna kung paano ang plotting bago tayo mag-unahan. Okay? So, ayan. Paano siya ipa-plot? Paano ang plotting natin? Okay. So, tatandaan niyo lagi na ang nasa baba ay ang quantity demand. Kanina diniscuss ko na. Ang nasa Y ay ang price. Ngayon, Ma'am, pwede ko pala i-describe ng dalawang words lang yung curve ma ano? Ma'am Diver down. Ikaw, Jeremy, dami na ano Okay, sige. Kung dyan ka nakakatulong yan sa'yo. Okay. So, dito maglalagay tayo ng numerical numbers. Pwede mag-start sa 1, 3, hindi, masyadong ano siya. 10. Masyadong mababa ang numbers natin. Baka umabot tayo hanggang doon sa kabilang slide. 10. 20. Pagpasensyahan nyo na, no? Kasi naka-mouse lang ako. 40. Then, 50. Dito naman, 5. And 5. 10. 15. 20. Or kung gusto nyo, yung mismo nakikita nyo sa demand schedule, yun yung mismong ilalagay nyo dito sa mga to. Nakadepende na naman. Kasi ang titingnan lang natin kung anong itsura nung plot. Okay. So, first is letter A. O, alam na natin yung pagpa-plot, ha? Si QD, 35 daw. So, preferably, nandito siya. So, si 35. Ngayon, ang presyo daw niya is 3. So, nandito yan. Kung saan mag-meet, okay, yun ay ang point A. Okay, no? Next, letter B. QD natin is 25. So, ito ang 25. At ang presyo ay 5 pesos. So, dito, si letter B. Ang QD natin ay, okay, ang QD natin, ay, nasa na ba tayo? Nalilito na ako. Ay, tama. Okay, ang QD natin ay 15. So, nandito si 15, nasa gitna.
Then, ang price natin ay 7. So, nandito lang yan. Ito ang letter C. And, put a line. Okay, so ibig sabihin, ganito ang demand curve ng equation na to. Okay, so, thumbs up if alam na ang pagpa-plot. Pagpa-plot. Siguro alam niyo naman to. Kasi nakikita ko nag-graphing paper kayo nung ano eh. Okay, thumbs up. Okay, so bago matapos ang klase natin, magkaroon tayo ng exercise kung sino ang pinaka first na makakasagot, siya ang, syempre, mabibigyan ng play money. Okay, you will find the price and the QD. Okay, so let's start. Kung meron na kayong mga paper dyan, let's start in, okay, this one. Hindi na kailangan i-plot. Hanapin nyo ang QDA, price B, and QDC. Ang gagawin nyo lang is ita-type nyo yung numerical or numbers niya ng sunod-sunod. Hindi na siya kailangan i-plot, ha? Yung mismong sagot na lang. Lahat. Jeremy, sabay-sabay dapat. Yung ABC dapat. Basta yung magkakasunod lang. Tatlong numbers na makikita ko, ha? No, maghintay pa tayo. Okay, you still have 30 seconds. Kaya yan. Tingnan natin kung may hahabol pa at meron pang ano. Tawag dito. Wala nang hahabol or ano pa? Sige. Ten? May maligwala rin nga karakayanin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, tingnan nyo na lang kung sino mga una, ha? Okay. So, the correct answer is sa letter A ay 60.
letter B ay 12, and letter C ay 84. Okay, paano natin nakuha? Isang ano lang to, isang solution lang. For example, ang hinahanap si QD, so ang given ay si Price. So si QD ang hinahanap. Lagi na lang hinahanap si QD. Kopyahin si 120 minus 4 at given si Price, close open parenthesis, is 15. Okay? So 120 minus 4 times 15 is equal to 60. Then 120 minus 60 is equal to 60. Okay, so yan ang QD. Okay, so next ay letter B, last na lang yon. Letter B naman ay, dahil magkaiba sila ng process, dahil given C, QD 72, ito na yung mga tumatanong sa equal sign, 120 minus 4P, then patalunin natin si 4P para maiwasan ang negative sign. Kopyahin si 120. Then, patalunin natin ulit si 72. Okay? So, kopyahin natin si 4P. Kaya bakit hindi siya nagsusulat? Okay, so patalunin natin sulat natin si 4P. Tapos, 120 minus 72 is, okay, 48. Yan. So, i-divide natin siya by 4. So, 48 divided by 4 is equal to 12. Okay. So, yun yung proseso. Okay, ngayon, so kung hindi pa na-gets, pwede pa naman magtanong sa akin or pwede niyong panoorin itong video na to.